yan ay nasa kabilang linya ho si Shai Kabayan ng isa ho sa mga OFW sa Israel. Magandang araw po, Ma'am Shai. Ay, Shai, sir. Sir, Sorry, yes. Sorry, sir. Okay na. Sir, tama po ba ang pagkakapronounce namin na pangalan nyo, Shai? Yes, okay, Shai Kabayan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayun, magandang araw po sa inyo, sir. At Angelo Baño po at Melissa Tariga, ang inyong lingkod. Sir, ito nga hong nangyaring sigalot diyan sa Middle East. Kamusta na ho ang mga OFW diyan ho sa Israel? Ang i-discuss lang po natin dito sa Israel kasi nandito po ako sa Israel. Sa ngayon po, kagaya ng nung Biyernes na tuloy-tuloy, walang every few minutes umaatake ang Iran at hindi kami halos makahinga at hindi halos kami nakapagpahinga dahil akyat panaog, lalo na mga walang shelter, sariling shelter, takbo dito, takbo doon. Buti sana kung ang interval ay oras, ay hindi po, mga 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, or sometimes, very short. Every, kalalabas mo lang ng pinto, nandiyan na naman ang it was happened last February 28, Friday yun, at saka yung gabi ng Friday. Sa ngayon po, anong araw ngayon? Lunes, pangatlong araw. Hindi po kagaya ng dati, bagamat sa iba't ibang mga lugar, may mga alarm, at patuloy ang kanilang pag-aatake sa amin. At hanggang ngayon, kung ang mga kapwa natin, mga Pilipino, katulad ng nangyari sa ating kababayan, ang totoo po yung asawa nung namatay, kapitbahay po namin. Okay po? Yung namatay ay taga-Basista, malapit lang po sa amin yun, at sunod na bayan. At yung pinangyarihan po na nangyari, yung natamaan na building na kinaroroonan ng ating kababayan na si Marian Rivera, ay malapit lang din po dito sa kinaroroonan ko. Yung oras na yun po ay dinig ko po yung nangyari at malakas. At hindi naman sakto na tumama sa building, sa ano lang. Pero sa lakas ng impact, warak yung building. Warak. Kaya sa gabi yun ay ang malitan lang po namin yung mga nasugatan. 21 kaagad ang itinala na nasugatan, bagamat wala pa kaming nalaman na kung may casualties. Bagamat nung kinabukasan na, after ilang oras, doon na lang po namin na nabalitan may mga namatay at kasama na doon po yung ating kababayan na taga-Pangasinan. Ayun, sir, nabanggit nyo na malapit nga lang dyan sa inyong lugar yung nangyaring pag-atake. Nung mga panahon ho, saan ho kayo parang nagtago para makasiguro sa inyong buhay? Nandito po ako. Itong apartment ko ngayon, may shelter dyan. At yung shelter na yun ay kwarto ko na rin. Every apartment, every room o apartment, mayroong shelter itong mga bago na building. But yung mga luma, bababa ka pa. Kahit anong floor mo, third floor, second floor, ang mga shelter yan nasa ilalim. But ngayon, ni-required na ng government ng Israel na lahat ng may pinapatay building ngayon, ay mayroon ng mga shelter dyan. Bagamat, hindi 100% po yan na safe pagka tumama yung mga ballistic missile. Kasi nasa taas. Pero yung pinaka-safe po yung nasa baba, yung nasa ilalim ng lupa. Yun ay talagang simentado yun na makapal at nasa ilalim ng lupa. Pero ito pong nasa taas, lalo na yung mga nasa rooftop, may pinakadelikado rin po kasi nangyari na po yan sa Beersheba. Ilang pamilyang namatay, nasa loob sila ng shelter. Ay, sino lang po, shelter. Sir, sino lang po yung kasama nyo dyan nung panahon na iyon, nung nangyaring mga bombahan na yan? Mga kasamahan ko dito, bali 4 kami noon Yung mga, nasa trabaho na po sila ngayon at nasa bomb shelter kami. Tuwing nakakarinig na po kami ng tunog, ng alarma, at mayroon na rin message doon na sasabihin doon na protect yourself, go to nearest bomb shelter. Yun yung mga yun ang mga alarm kasabay na rin yung message. At isipin mo na rin yung sarili mo. At kailangan hindi biruin itong nangyayari kasi hindi katulad ng mga nakakaraan digmaan sa pamagitan ng Hamas Israel o kaya diyan sa Gaza Israel. Ngayon matindi kasi mga malalaking
mga higanting Bansa. missile, yung mga ballistic Laban. missile. Plus ano yan, ang ginagawa ay palituhin yung Iron Dome at saka yung laser ng Israel. Kaya pinagsasabay nila ang daan-daan na missiles at saka kagamitan na kung ano-ano mga yung ayaw ko kung hindi ko na mabanggit kung ano yung quad ng Iran galing sa Iran. Kaya malakas yung dami ng bultuan na volume na dami ng ipinapadala nila halos hindi na ma-intercept ng Iron Dome ng Israel. Sir, sa base dito sa ating pag-uusap ngayon, parang napaka-relax yung kausap. Parang wala nangyayaring gera diyan na. Ano po bang meron po ba kayong agimat at parang ang lakas po ng loob niyo sa mga panahong ito ngayon? Sa ngayon po, relax pagka walang alarm. Pagka nagkaka-alarm naman doon ka naman hindi marirelax. Ay, nako. Oo. Sa ngayon, walang gaanong tao, sarado ang schools, sarado ang maraming mga opisina, sarado ang mga kukunti ang mga tao. Hindi normal ngayon ang buhay at limitado ang pagkilos ng mga tao. Walang mga nagkukumpulan dyan sa land, sarado ang maraming mga restaurants dahil sa ganitong sitwasyon. Batay po sa nabanggit yung parang relax. Yes, ganito kami pagka at nandito ako. Pagka mayroon ng alarm, takbo na sa shelter. Doon lalabas ka na lang pagka mayroon ding signal, mayroon ding message na na pwede ka nang lumabas. Sir, ganun po 'yon. Ano po ba parang normal na lang ba diyan sa lugar ninyo yung ganyang klaseng pag-atake? Well, hindi ko masasabing normal kasi ganito sa dami ng experience din namin dito hindi mo yes po hindi mo masasabing normal ito dahil nakakatakot. Sa experience marami na dumaan na dito gera, lalo last year it was June yung 12 days war last June nangyari Iran versus Israel. Yun doon kami nagulantang dahil napakalakas ng ballistic missile ng Iran. Kaya doon maraming mga pamilya rin na napatay at nasa paligid lang namin yung mga nangyaring natamaan ng ballistic missile. Kaya hindi pwedeng biruin itong war na ito na hindi mo alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi mo alam kung saan dadapo yung at napakabilis napakabilis. Segundo lang at hindi mo alam. Kaya pagka-alarm na hindi namin yan binibiro. Bahala na doon sa mga tao na magbiro sa bagay na yan. Pero itong bagay na ito, dati hindi ako natatakot. Ngayon, takot na ako Talagang pumupunta na ako sa bomb shelter kasi hindi mo alam talaga kung saan dadapo yung mga missile na galing sa Iran. Mahirap na magpaka-kampante po, sir, Sir, Yes, kamusta naman po? Kayo po ba ay nakipag-ugnayan na sa embahada natin dyan sa Israel at kayo po ba ay may balak humingi ng tulong at magpa-repatriate na? Sa repatriation. Well, hindi naman compulsory yung sa repatriation. Pagamat unang-una po sa lahat ang Philippine Embassy natin, ang embahada natin hindi sila nagkukulang sa paalala at mayroon ding site Facebook na pinapaalala sa lahat ng mga kapwa natin mga Pilipino dito, lahat ng anumang makukuha nating impormasyon at totoong impormasyon ay ibinabahagi po nila sa lahat ng ating mga kababayan dito. Salamat po sa Philippine Embassy o Embahada ng Pilipinas dito sa Israel at ginagampanan po nila ang kanilang mga trabaho. At tungkol po doon sa nabanggit po ninyo na repatriation, hindi naman po kumbulsa kung sino man lang po yung gusto at naniniwala ko na marami pang mag-stay dito dahil nandito pa yung mga trabaho nila na hindi kagaya ng dyan sa atin minimum lang ang kanilang mga kinikita na hindi katulad dito. At naniniwala naman kami na ang problema ngayon po bate doon sa nabanggit na mahigit 30 na yung mahigit 50 na yung nagpapatulong wala po tayong exit. Wala po tayong exit ngayon kasi sarado sa airport at ako ay nagtatrabaho rin dyan bilang taga-hatid sundo ng ating mga kababayan. Kaya, ewan ko kung anong gagawin nilang paraan sa Dubai, sa Abu Dhabi, sarado lahat ng airport dyan. Sarado, walang operasyon ng airport, lalong-lalo na dito sa Israel. Kaya ewan ko, baka pagkatapos at hindi na malala itong sitwasyon,
maaaring doon makagawa sila ng paraan para for repatriation ng ating mga kababayan. Yun lang po ang sitwasyon at idagdag ko na rin po dito ang Israel po ay hindi nagpapabayaan sa lahat ng dito foreigner ka man o citizen ka man dito sa Israel ay kami naniniwala na malakas ang opensiba at malakas ang security ng Israel sa loob, sa labas, sa impapawid, sa dagat talagang gwardyado ang maayos at ginagampanan nila yung lakas at kakayahan at kasama ang talino ng mga Israeli na ipinagtatanggol ang bansang ito. Ayun, Yun po ang pasalamat tayo kasalukuyan sa nangyayari. bansang Israel at hindi pinapabayaan yung mga kababayan nating OFW diyan sa kanilang bansa. No? Sir, sa inyo naman po mga Pinoy, paano po kayo nagdadamayan, nagtutulungan sa mga panahong ito? Ito po napakadali namang makakuha ng mga impormasyon. At maraming mga group chat. Mga magkakaibigan dito, lalo ngayon, malaking tulong ang ngayon, ang social media. Napakadali, nandyan na, actual na, parang katabi, kaharap mo yung tao. Doon sa pamamagitan lang po yun at saka may mga organisasyon din ng mga Pilipino dito. May mga sila rin po ay tumutulong. Sino man ang may nangangailangan at nangangailangan ng tulong ng ating mga kababayan ay nagtutulungan ang mga Pilipino rin po dito. Sir, panguli na lang po, ano na lang po inyong panawagan sa ating pamahalaan at baka may gusto kayong sabihin sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas na kung kamusta na inyong kalagayan diyan na nasa maayos naman. Magandang po yan. Mungkahe. Sa ating pamahalaan, pinapaabot ko po na gawin po ninyo mula sa Pangulo natin ng Pilipinas. Gawin po ninyo ang trabaho at ang kalagayan ng ating mga kababayan na kung ano man ang pangailangan at kung nasa kagipitan ng ating mga kababayan, gawin po natin ang agarang pagtulong upang walang sino mang madamay at kung kinakailangan yung nais magparipat at takot na sa ganitong kalagayan, tulungan po natin sila. Idinaragdag ko na rin po, sir, sa inyo, kumusta na kayong lahat dyan, DWIC, lahat ng membro ng DWIC. Isama ko na rin dyan kasi nakausap ko na rin minsan si Sir Antinor, anong pangalan? Si Dennis Antinor. Gwapo namin, boss. Dennis Yes, po. Yes, at lalong-lalo na ang aking pamilya, hindi ko nabanggitin ng sino man at para hindi tatagal at haba. Lahat po ng mga nakikinig, unang-unang ating mga pamilya at kapitbahay, mga kamag-anak, at buong mga taga-Pangasinan dyan, ipinapaabot ko rin po ang aking pakikiramay condolences sa pamilya ng ating kababayan na namatay at nadamay sa strike ng missile ng Iran noong nakaraang gabi ng Sabado. Sana po ipagpatuloy at isamahan nyo kami sa panalangin na sana po ang ganitong kaguluhan ay hindi na po magtatagal at magkaroon ng peace ng bawat isa at bawat tao, lalong-lalo na ang ating mga kapwa Pilipino at mga OFW sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat at binabati ko po kayo ng magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kabayan. Magandang araw po sa inyo, Sir Shai, at maraming salamat po. Ingat po kayo dyan, sir. Ayan, narinig niyo po si Sir Shai Kabayan ng isa sa mga overseas Filipino workers dyan ho sa bansang Israel.